Capricorn, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energy update for you, July 1 to 15, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, pakicheck nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, let's see Capricorn. July 1 to 15, what's the energy for Capricorn? Okay, so this is your overall energy. Possible challenge, opportunity, blessing. And then let's see the energy of the money, career, finances for the Caps. And then the love life. Uy, okay. Bottom of the deck, 9 of Wands. Kaya pa ba, Capricorn? It's been tough, no? Mahirap. Yung iba sa inyo, no? Medyo challenging yung pinagdadaanan. Merong heartbreak, meron namang parang pagod ka na, no? Parang you feel like ang hirap ng ipaglaban. Can be anything, no? You have the King of Pentacles, feminine energy, the Six of Cups, the King of Pentacles, masculine. Okay. So, you know, Capricorn, napaka-importante sa inyo ngayon ng inyong career, ng finances nyo, kaperahan nyo. And, yung iba, iniisip nyo siguro na parang, ay, ang hirap naman, bakit ganito? Kailan ba matatapos? Yung, kailan ba matatapos tong challenge? Matatapos na siya, actually. Alam nyo, I just got this message, no? Ngayon lang, na balikan nyo yung mga panahon na masaya kayo, yung parang yung feeling na yon, okay? Yung feeling na yon ang i-harness ninyo. Yung mga bagay na ipinagpapasalamat nyo na nangyari na in the past. Let's say, nakabili ka ng bahay, sasakyan, malaking kinita mo, kumita ka ng malaking komisyon, nakakuha ka ng trabaho. Balikan mo yung mga moments na yon, no? Isulat mo siya. Kung hanggat kaya mong isulat yon, lahat ng mga naaalala mo, ng mga small wins, big wins, lahat na yan na mga panahong naging masaya ka dahil meron kang na-achieve. Pag samasamahin mo yung emotions na yon, and I'm telling you right now, magbabago or magkakaroon ng shift yung inyong mindset, even your situation. Okay? So, kailangan rin kasi na you walk away from that energy eh. 'Di ba? Ang isang sitwasyon, pag lagi mong iniisip, problema, patuloy, paulit-ulit, hindi ka makakaisip ng solusyon. Oo. I mean, andyan na siya. Andyan na yung issue, andyan na yung problema. But, use your resources. Pag sinabi natin resources, hindi lang yan bagay, gamit sa paligid mo. Ikaw ang unang-unang resource. You are the source. So, ano ba yung pwede mong gawin? Mag-isip. Hanapin mo yung mga taong sa tingin mo makakatulong sa'yo. Kumbaga, minsan kasi ma-pride tayo, no? Ayaw natin humingi ng tulong. But there are times na kailangan na talaga natin humingi ng tulong. And you'll never know, no? Na the moment na humingi ka pala ng tulong, doon mo talaga makukuha yung gusto mo, yung tulong na hinahanap mo. Okay? It will be given to you. So, the Ten of Swords energy ay maraming iniisip. Maaring marami ka ngayong responsibilities, maraming nakikipag-usap sa'yo. Ayan, no? Tinutusok talaga yung ulo mo, no? Oo. So, mga pag-aalala ito. But, meron kang, nakita mo yan, meron ditong araw. And, the sun symbolizes hope. It symbolizes good things coming. So, huwag kang mag-alala. Kasi, ang Ten of Swords is
patapos na yung challenge, patapos na yung problema. Okay? It's time for you to step into your own power. Your challenge is the Four of Wands. So, yung iba sa inyo, challenges to related sa bahay, sa mga pangangailangan nyo sa bahay, sa family ninyo, relationships ninyo with your family, with the relatives, no? Or this can be an issue of stability, no? Pwedeng challenging ngayon, things are not stable for you. But you know what? You have the opportunity to celebrate something. It's time to celebrate yung mga bagay na na-achieve mo na. Kasi may mga bagay na na-achieve ka in the past na hindi mo celebrate. Kasi feeling mo, normal lang yun kasi pinaghirapan mo. 'Di ba? But it's time na pagsamasamahin mo yung lahat. And yung energy na mabubuo mo noon dahil sa pagpapasalamat mo nung time na yon, dahil sa na-achieve mo, yun yung magkikreate ng isang monumental energy. O, tas biglang kumulog, oh, narinig nyo ba yon? Monumental energy that will shift your direction. Mag-shift yung iyong focus. You will be more grateful for the blessings na natatanggap mo. Speaking of blessings, the Hierophant is about knowledge, wisdom. So if you are into teaching, sharing your skill set, you are into spirituality as well, no? Or nandun ka sa ano, sa linya ng pagtuturo. Hindi naman porket nagtuturo ka literal na teacher ka na sa school. It's not like that. Yung meron kang sinishare na ini-impart na knowledge and skill sa ibang tao, that is going to bring blessing sa'yo. Kasi alam niyo mga Capricorn, pagdating sa experiences, talagang sobrang daming experiences, learning experiences para sa kanila. So, yun yung gagamitin mo ngayon. Yung experiences mo, yung expertise mo, at yun ang magbibigay sa'yo ng blessing. Okay? Yeah, you just have to figure that out. Now, sa inyong money, career, finances, the Four of Cups is discontentment. So, maaring yung iba sa inyo ngayon, di kayo kontento sa sitwasyon nyo, financially, sa trabaho nyo. Pero tinan nyo, merong tumutulong sa inyo. There is someone that is willing to help, to give you comfort, na mas magandang bigyan mo ng focus at attention. Kasi pwedeng nakapokus ka sa mga bagay na wala ka, na wala sa'yo ngayon. So instead, change that mindset, mag-focus ka sa mga bagay na meron ka. Okay? And then for your relationship, you have the Nine of Pentacles. Some of you, masaya kayong single. Some of you, yun na yung gusto nyo ngayong i-pursue. Yung parang, ayun, lakas ng kulog. Some of you gusto nyo parang you have your own, yung parang, yung iba pwede kasing hindi niyo na priority yung relationship sa ngayon hangga't hindi kayo nagiging fully stable. Hindi kayo fully financially stable, and ang stability hindi lang yan sa finances, mentally, emotionally, spiritually. Okay? So, if you are already in a relationship right now, maaring i-reassess mo yung situation mo if you are naibibigay mo ba yung best mo for your person, for your relationships. Kasi yung iba sa inyo magaling kayo mag-provide, no? Provider talaga. But ang needs kasi hindi lang resources, hindi lang material things. Meron pang other than that, no? More than that. Soulmates. So some of you are going to meet the people, no, na talagang itinadhana para sa'yo na makilala mo, na tutulong sa'yong umangat, tutulong sa'yo na mabago yung buhay mo for the better. See, magkakaroon ka ng community grupo na kung saan sila yung magbibigay ng assistance sa'yo, ng mag-share ng knowledge sa'yo. Work. Yan, spiritual growth and control. Okay. So there are things, Capricorn, na beyond your control. Okay? Let go of that. Yung mga bagay na hindi nyo kontrolado. Kasi mas-stress lang kayo kakakontrol ng mga bagay na wala kayong magagawa. Okay? Surrender. That's going to be part of your spiritual growth. And work on yourself. Work on yourself pagdating sa spirituality ninyo.
Meron kang excess baggage na kailangan mo talagang ayusin na, no? Let go na. But I also see, oh my God, meron ditong wish granted. There's abundance coming in sa inyo. Excuse me. There's abundance coming in para sa inyo. Wish granted. Rainbow. There's a rainbow always after the rain. Ayan. There's also a new direction para sa inyo. Heart medicine, let go of that which does not serve your highest good. Yes. I-let go mo na yung mga bagay na no longer serving you para magbukas yung ibang opportunities for you. May space pa for new opportunities. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.